Pagkatapos ng pag-uusap namin, ay parang may malaking pader na hinarang ko ang natanggal. Wala naman sigurong masama kung bibigyan ko siya ng chance, para bumawi sa akin. At saka matanda na rin ako, para magtanim pa ng tampo at galit. Hindi yun nakakaganda. Nakakaramdam lang ako pagkailang minsan, kapag sobrang dikit siya sa akin. Minsan nga nahuhuli ko ang ilang mga taong may malisyosong tingin sa amin. Akala siguro nila ay may relasyon kami. Ipinagkikibit-balikat ko na lang yun. Namasyal-masyal pa kami sa ibang lugar. Namiss ko ang ganoong bonding namin. Nagmumaling at namamasyal sa kung saan-saan. Simula nga ng araw na yun, ay parang bumalik sa dati ang closeness namin. Nagkukulitan na kami, at naglalambingan minsan. Ang hindi lang talaga naaalis sa kanya, ay pagiging istrikto niya sa akin. Lalo na sa mga lalaking bigla na lang kakausap sa akin sa daan, pag magkasama kaming naglalakad. Hindi ka naman siguro nagka-boyfriend sa loob ng 4 na taon, habang wala ako sa tabi mo. Istrikto ang malaki niyang boses, habang ang mga mata ay nakatutok pa rin sa daan, at pasulyap-sulyap sa akin. Papunta kami ngayon sa isang kilalang hotel, para kitain ang kaibigan niya. Wala no, kahit marami akong manliligaw, wala akong sinagot ni isa sa kanila. Sagot ko. Ngumisi naman siya, marami talaga ha. Oo kaya, tanong mo pa kay mama eh. Kunwaring inirapan ko siya. Tumawa naman siya, alam ko. Kinukwento sa akin ni mommy. Malamang yun kinukwento din ni mama kay tita Ninang. Tapos ikukwento ni tita Ninang sa kanya. Eh ikaw, panigurado marami ka nang naging girlfriend sa loob ng 4 na taon. Ani ko, lihim naman akong napasimangot, nang maalala ang tagpo sa condo unit niya 4 na taon na ang nakakalipas. Malamang marami na siyang naging girlfriend. Siya pa, lihim akong napairap. Wala akong naging girlfriend sa loob ng 4 na taon. Nakangiting sabi niya. Tiningnan ko siya nang nakataas ang kilay. Wey, parang ang hirap paniwalaan. Tumawa siya. Oo nga, well, nakikipag-date ako minsan, pero hanggang doon lang. May hinihintay kasi ako, aniya at matiim na tumingin sa akin. Bigla naman akong binundol ng kaba, dahil sa matiim niyang tingin. At sino naman ang hinihintay mo? Someone very special. Aniya at commendat pa sa akin sabay kagat-labi. Parang gusto kong mainis sa someone very special niya. Parang gusto ko uli siyang awayin. Eh bakit hindi mo pa siya jowain? May pa someone very special ka pa. Babulong-bulong na sabi ko sa huli, sabay irap sa kanya. Tumawa naman siya. Malapit na, kumukuha lang ako ng tiyempo. Taga saan ba yan? Pagtataray ko sa kanya. Malapit lang. Taga dito din sa Cebu. Hindi na siya sumagot at ngumiti lang sa akin. Sumipol-sipol pa siya. Sinimangutan ko na lang siya, at humalukip-kap. Kababati lang namin parang gusto ko siyang awayin uli. Ano bata? Naiinis na naman ako sa kanya. Pagdating ng hotel ay sinalubong kami ng nakasimangot niyang kaibigan. Mukhang kanina pa siya naghihintay. Ngayon ko lang nakita tong kaibigan niya. Ang kilala ko lang kasi ay sila Kuya Lex, Kuya Pierre at Kuya Dan. Pero gwapo din siya, matangkad at malaki ang pangangatawan. Mukhang bawal yata sa barkada nila ang pangit. May pagkapilyo nga lang ang hitsura nito, lalo na kapag ningisi. Pinakilala ako ni Kuya Aris dito. Austin pala ang pangalan niya. Naririnig ko na ang pangalan nito noon, kapag nag-uusap sila Kuya Aris at mga kaibigan niya. Mukhang may mahalaga silang pag-uusap ang dalawa, kaya nag-excuse muna ako na bibili ng inumin, dahil nauuhaw na rin ako. Gusto pa nga akong samahan ni Kuya Aris, pero nakakahiya naman sa kaibigan niya kung iiwan mag-isa, mukhang kanina pa naghihintay. Kaya pinaiwan ko na lang siya, at tumungo sa kalapit na convenience store. Habang namimili ng inumin para sa amin ni Kuya Aris, ay may biglang gamulat sa akin. Ay butiki, muntik ko pang mabitawan ang hawak ko. Tumawa naman si Kurt na siyang gamulat sa akin. Hinampas ko siya sa braso sa inis ko. Nakakainis ka. Sambit ko at kinurot pa siya. Aray ko. Daing niya nang indahin ang kurot ko. Napalakas yata ang kurot ko. Ginulat mo ako eh. Ani ko at inirapan ko siya, sabay amba ng palo. Akmang iilag naman siya. Sorry na. Masyado ka talagang magugulatin. Tatawa-tawang sabi niya. Ano palang ginagawa mo dito? Bumibili.
Nakangising sabi ko, sabay irap sa kanya, at dinampot ang isang bote ng inumin. Tanggak. Dito kako sa lugar. Wala, sinamahan ko lang si Kuya Aris dyan sa hotel. Sagot ko habang namimili naman ako ngayon ng pwedeng ngatain. Kuya Aris, pinsan mo? Tanong niya. Alam kasi niyang mag-isang anak lang ako ni Mama. Hindi, kinakapatid ko galing Manila. Tumatanggang sabi niya. Habang namimili kami ng bibilhin, ay nagkukwentuhan pa kami, kaya hindi ko na namalayan na napatagal na pala ako. Nagtatawanan pa kami ni Kurt nang palabas na kami ng convenience store. Natigil lang ang pagtawa namin, nang makasalubong namin ang madilim na mukha ni Kuya Aris, na nakatingin sa aming dalawa. Bigla akong kinabahan sa hitsura niya. Kuya Aris. Tawag ko sa pangalan niya. Kaya pala ang tagal mo, nakikipagtawanan ka pa kung kani-kanino. May talam sa salita niya. Tiningnan ko naman ang oras sa suot kong wristwatch. Napakagatlabi ako nang makita kong halos 30 minutes ako, sa loob ng convenience store. Ano kasi, nakasalubong ko sa loob si Kurt. Nagkwentuhan pa kami, kaya di ko namalayan ang oras. Sorry, nakangiwing hingi ko ng paumanhin. Bumuga naman siya ng marahas na hininga at ngumisi. Kaya nakalimutan mo agad ako. Sorry po kuya, napasarap lang ang kwentuhan namin ni Nicole. Ako nga po pala si Kurt, kaibigan ni Nicole. Pagpapakilala ni Kurt sa kanya sabay lahad ng palad. Pero imbes na tanggapin, ay tiningnan lang ito ng masama ni Kuya Aris. Alam ko. Nahihiya namang binawi na lang ni Kurt ang kamay, at napakamot na lang ng ulo. Halika na. Asek ni Kuya Aris at kinuha ang kamay ko, at hinela na ako paalis sa lugar na yon. Kinawayan ko na lang si Kurt, at binigyan ng paumanhing ngiti. Tumango lang siya. Sabi mo sandali ka lang. Site niya sa akin nang makapasok na kami sa sasakyan, at binuhay ang makina. Napanguso na lang ako. Kasalanan ko naman dahil mukhang pinaghintay ko siya ng matagal. Sorry na nga eh. Kung sino-sino kasi ang kinakausap mo. Hindi naman kung sino-sino lang si Kurt. Kaibigan ko yun. Na dating manliligaw mo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka nang makikipaglapit sa kanya. Kumagat labi ako. Heto na naman siya. Bamantong hininga ako. Mag-aaway na naman ba tayo? Para na tayong magnobyong laging nagtatalo. Mahinahon na lang na sabi ko. Anong sabi mo? Tanong naman niya at nilingon ako. Nakataas ang kanyang kilay, at may aliw na nakaguhit sa kanyang mata, na parang may sinabi akong alien na salita. Ang sabi ko para na tayong magkasintahan, lagi na lang nagtatalo. Kunot noong sabi ko. Ngumisi naman siya hanggang sa naging ngiti at kumagat labi. Nawala na ang dilim sa mukha niya, at napalitan ng liwanag. Napansin mo rin pala. Mabuti na lang talaga hindi tayo magkasintahan. Nakakapagod din yung laging nagtatalo no. Nawala naman bigla ang ngiti niya, at napalitan ng pagkunot ng kanyang noo. Hinimas-himas pa niya ang kanyang baba ng isang kamay. Tumikim siya. Ano bang ayaw mo, at gusto sa isang relasyon? Napakunot noo din ako sa tanong niya. Pero sinagot ko na lang din. Kung sakaling makikipagrelasyon ako, gaya nga ng sabi ko, ayokong lagi kaming nagtatalo, kasi sabi ng isang classmate ko, dati hindi daw yun maganda. Nagiging toxic ang relasyon. Gusto ko yung lagi kaming nagkakaunawaan. Nauunawaan naman kita sabat niya. Tumikim siya. Ang sabi ko maunawain din ako. Ngumuso naman ako. Madali ka naman magalit. Di susubukan ko nang hindi agad magalit. Talaga lang sabi ko. Ngumiti siyang muli at tumango. Ano naman ang gusto mo sa isang relasyon? Lalo na sa magiging boyfriend mo. Nag-isip ako. Dahil hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend ay hindi ko alam. Siguro gusto ko lagi siyang may time sa akin. Hindi naman oras-oras. Yung maglalaan siya ng oras sa akin. Tapos gusto ko lagi niya akong lalambingan. Tila nangangarap ng gising na sabi ko. Lagi naman kitang nilalambing Sabat na naman niya. Pero hindi naman kita boyfriend. Nawala na naman ang ngiti niya. At parang may binubulong pa. Hindi ko lang narinig dahil sa malakas na busina ng katabi naming sasakyan. Ano pa? Tanong pa niya. Bamantong hininga ako. Basta mabait siya at pasensyoso, lalo na hindi babero. Dahil kapag nahuli ko siyang may babae, puputulan ko ang niya. Bigla naman siyang inubo na parang nasamid.
Nag-alala naman ako. Ayos ka lang. Hinagod-hagod ko ang likod niya. Tumango naman siya. Ayos lang ako. Nasamid lang. Teka, may binili pala akong tubig. Kinuha ko ang mineral water sa plastic na binili ko kanina sa convenience store. Binuksan ko ito at binigay sa kanya. Kinuha naman niya yun, ng isang kamay at ininom. Wala ka na bang nakalimutan anak? Na-check mo na ba ang mga bag mo? Tanong ni mama, habang inaayos ang mga gamit ko na dadalhin papuntang Manila. Ngayon na kasi ang alis namin ni Kuya Aris. Wala na po ma. Na-check ko na po yan kagabi pa. O sige, basta mag-iingat ka dun ha. Huwag kang magpapasaway. Paalala niya sa akin. Ma naman, hindi na po ako bata. Natatawang sabi ko at niyakap siya. Lagi kang tatawag sa akin ha, mamimiss kita anak ko. Sabi ko naman sa inyo, sumama na kayo sa akin. Para makapagbakasyon din kayo. Ani ko. Alam mo namang walang titingin sa grocery store. Basta lagi mo lang akong tatawagan sa video call ha. Opo ma, natatawa na lang na sabi ko. Huwag mong kalimutan ang pasalubong ko ha pagbalik mo. Singit naman ni Kurt. Sumama din siya sa paghatid sa akin dito sa airport. Ni hindi man lang siya natakot sa hitsura ni Kuya Aris, na parang gusto na siyang lamunin ng buo. Pero okay na rin yung sumama siya, para may kasama si mama pag uwi. Oo na, basta tingnan-tingnan mo si mama ha. Sabi ko sa kanya, para kasing siya na ang naging best friend ko dito sa Cebu. Oo akong bahala kay tita. Basta wag mong kalimutan ang pasalubong ko, pangungulit pa niya. Oo na nga, Nicole let's go. Tawag sa akin ni Kuya Aris. At sinukbit na ang duffel bag niya. Tita Madel alis na po kami. Paalam niya kay mama. Ngumiti naman si mama. Ingatan mo ang anak ko iho, ikaw na ang bahala sa kanya. Bilin ni mama at niyakap pa siya. Parang may binulong sa kanya si mama, dahil tumango-tango siya. Ako na pong bahala sa kanya tita, mag-iingat po kayo dito. Ani Kuya Aris at kinuha na ang malita ko. Ako naman ang muling niyakap ni mama, at muling nagpaalam. Si Kurt din ay yamakap sa akin, pero agad ding bumitaw dahil parang nakakita ng multo. Backpack lang ang dala ko, habang ang malita ko ay si Kuya Aris ang may hila-hila sa isang kamay. Ang isang kamay naman niya ay hawak ang kamay ko. Kumaway na lang ako kay mama at Kurt. Excite na rin akong makarating muli ng Manila. 2 hours later. Welcome back iha. Naku dalagang dalaga ka na nga. Ang ganda-ganda mo para kang artista. Tuwang-tuwang bulalas ni Manang Lumeng, nang salubungin niya ako pababa ng sasakyan, na sumando sa amin sa airport. Namiss ko rin siya. Nagmano ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Namiss ko po kayo Manang. Kamusta po kayo? Heto, tumatanda na, pero malakas pa naman. Masiglang wika niya. Tumawa na lang ako at hinagod-hagod ang likod niya. Namataan ko pa si Kuya Aris, na nauna nang pumasok sa loob, bit-bit ang mga gamit ko. Ay, nandito na pala ang paborito kong inaanak. Tili ni Tita Lourdes, habang patakbong lumapit sa akin, at niyakap ako ng mahigpit. Natatawang niyakap ko rin siya. Hindi halatang miss na miss niya ako. Sobra kitang na-miss Nicole. Mabuti naman at pinagbigyan mo akong magbakasyon ka dito. Tuwang-tuwang sabi niya nang bumitaw ng yakap sa akin. Siyempre malakas po kayo sa akin Tita Ninang. Alam nyo namang hindi ko kayo mahihindihan. Nakangiting sabi ko. Ngumiti siya at tinitigan ako. Mas lalo kang gumanda iha, manang-mana ka sa amin ng mama mo. Kararating lang ng bata inuuto mo na agad love. Natatawang sabat naman ni Tito Carlo na papalapit sa amin. Anong inuuto? Totoo ang sinasabi ko no. Asek ni Tita Lourdes kay Tito Carlo. Wala pa ring nagbago sa kanilang dalawa. Sweet na sweet pa rin sa isa't isa. Welcome back iha. Bati sa akin ni Tito Carlo at niyakap din ako. Thank you po Tito, na-miss ko rin po kayo. Nakangiting sabi ko. Me too iha. Ano pang ginagawa nyo dyan sa labas? Pumasok na nga kayo, at naiinitan na si Nicole. Tawag sa amin ni Kuya Aris na nasa porch at nakapamewang, habang salubong ang kilay na nakatingin sa amin. Kung masyado namang excited yung isa dyan, akala mo hindi niya nakasama si Nicole ng isang linggo. Sambit ni Tita Lourdes. Tumawa naman si Tito Carlo. O tara na pumasok na tayo sa loob, at baka buhatin na ng anak natin tong si Nicole papasok ng bahay. Pagpasok namin sa bahay,
ay hindi naman magkanda o gaga si Tita Lourdes sa pag-asikaso sa akin. Agad niya akong dinala sa hapagkainan, kung saan nandoon na rin si Kuya Aris. At naglalatag na ng mga plato, katulong ang isang kasambahay. Panay ang tanong nila sa akin, kung ano ang gusto kong kainin. Lahat naman ng pagkain na hinanda nila sa akin ay masarap. Isa pa ito sa talagang namiss ko dito. Ang pag-aasikaso nila sa akin, at ang pakiramdam na maranasan ang buong pamilya. Sayang, sana nandito rin si Mama. Pagkatapos kumain ay hinatid ako ni Tita Lourdes sa dati kong kwarto. Maayos pa rin ito at malinis. Ganun pa rin ang ayos nito. Ang sabi ni Tita Lourdes ay hindi niya ito pinagamit kahit kanino, at regular ang linas. Yun daw kasi ang gusto ni Kuya Aris. Dahil ang kwartong ito ay para daw talaga sa akin. And speaking of Kuya Aris ay umalis ito kanina, dahil tinawagan ng kaibigan. Emergency daw. Nagpaalam naman siya sa akin, at babalik din daw mamaya. Mag-aalas 5 pa lang ng hapon, ay nakakaramdam na ako ng antok. Mamaya ko na lang aayusin ang gamit ko. Tinawagan na rin kanina ni Tita Lourdes si Mama, para sabihin na nandito na kami. Kachat ko rin si Carmen at Jepoy, para sabihin nandito na ako sa Manila. Nag-set kami ng date kung kailan magkikita. Habang ini-scroll ko ang screen, ay may nakita akong post na nakatag kay Kuya Aris. In-unblock ko na siya noong isang araw, at friend uli kami. Pumunta ako ng wall niya. Online pala siya. Gusto ko sana siyang i-chat para itanong kung anong oras siya uuwi. Kung dito ba sa bahay o sa bagong bahay niya. Pero mamaya na lang. Titingnan ko muna ang mga post niya. Madalang lang siyang mag-post ng pictures niya, mas marami ang tags galing sa mga kaibigan niya. Meron siyang isang picture mula sa tag ni Kuya Dan na nakakuha ng pansin ko. Nasa isang bar siya at nakangiti sa camera, habang may hawak na baso ng alak sa isang kamay. Ang gwapo niya lang. Para siyang model sa magazine. Kagat 15 ko ang picture niya. Wala namang masama dahil close naman kami. In-scroll ko pabalik ang screen. Nawala ang ngiti ko, nang makita ang bagong nakatag sa kanya. May kasama siyang sexing babae, na halos lumuwa na ang dibdib, at nakangiting naka-abresyete sa braso niya, parang sinasadya pa nga na idikit ang peking dibdib sa braso niya. Halatang bagong kuha ang picture, dahil suot pa ni Kuya Aris ang damit na suot niya kanina. May emergency pala ha. Block ka uli sa akin ngayon kala mo. Pagka-press ko ng block, ay nag-log out na ako sa inis. Nakabusangot na ang mukha kong nakatitig sa puting kisame. Napaigtad pa ako nang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Kuya Aris. Kahit naiinis ay dinampot ko ito at sinagot. Tumikim muna ako. Hello Kuya Aris, napatawag ka. Formal na sabi ko. Bakit mo ko binlock ulit? Tanong niya agad sa naiinis na boses. Napasimangot naman ako. Ang bilis naman niyang nalaman. Ha, nablock ba ulit kita? Baka namali lang ako ng pindot. Kay no senting sabi ko. Pumalatak naman siya sa kabilang linya. I-unblock mo ulit ako ngayon na. Parang haring utos niya. Ngumuso ako na parang nakikita niya ako. Ayoko nga. Mamaya na lang inaantok na ako eh. Matutulog muna ako. Nikolai, kapag hindi mo pa ako in-unblock humanda ka sa akin pag-uwi ko. Banta niya. Ha, Kuya Aris. Anong sabi mo? Hindi kita marinig. Shopee ka. Shopee. Kinuha ko pa ang plastic na nasa tabi ko, at nilamuko sa tapat ng speaker. Narinig kong may sinasabi pa siya sa kabilang linya. Hello Kuya Aris. Hindi na talaga kita marinig. Usap na lang tayo pag uwi mo. Tulog muna ako. Bye-bye. Palm ko sabay patay ng cellphone. Inis na tinapunan ko pa ng matalim na irap ang cellphone, at nilapag sa nightstand. Makatulog na nga lang. Naalimpungatan akong parang may kung anong sumusundot sa tenga ko. Nakakakiliti. Wag, reklamo ko at pinalis ang bagay na yon. Hindi ko maidilat ang mata ko, dahil sobrang antok ko. Pero hindi pa rin tumitigil ang bagay na yon, kakasundot sa tenga ko. Ano ba, wag nga sabi eh. Parang lasing ko nang sabi. Wake up sleepyhead, magtutuos pa tayo. Sabi ng malaking boses, na pamilyar sa akin. Dahan-dahan kong minulat ang mata, at ang nakangising mukha ni Kuya Aris ang nabungaran ko. Kakaiba ang kislap ng mga mata niya.
May aliw at may halong pagbabanta. Saka ko lang naalala ang huling pag-uusap namin sa cellphone. Paktay. Mabilis akong bumangon at tumakbo palabas ng pinto, pero agad niyang sinambilat ang bewang ko, at pabalibag akong dinala sa kama sabay dagan sa akin. Kumalabog ng husto ang dibdib ko, sa nakikita kong ngisi sa labi niya. Humanda ka ngayon.